Lilibeth, nasaan ang damit ko? Bilisan mo't baka malit pa ako sa opisina. Iyon ang sigaw ng asawa ni Lilibeth na si Nico. Mas lalo siyang nataranta sa pagpaplansya ng uniforme ng asawa niya. Hindi niya naman alam na may photoshoot palang asawa niya at kailangan ang uniform na iyon. Kung sinabi lang sana nito, inunan niya yung plansyahin kagabi pa. Eto na Nico. Tinulungan niya na rin itong magsuot ng damit. Ang gwapo mo talaga. Ngumiti ang asawa niya. Kailangan din to para maka-attract ng mga mayayamang tao. Nasa corporate world na ako kaya hindi ko sasayangin yun. Mas maraming koneksyon, mas maganda. Napangiti si Lilibeth. Sobrang proud talaga siya sa asawa niya. Napakalayo na nang narating ni Nico. Parang dati lang, hirap na hirap pa sila noong panahong nagsisimula sila sa buhay bilang mag-asawa. Si Lilibeth ang naghahanap buhay para matustusan ang pag-aaral ni Nico noong nasa kolehiyo pa ito. Nagbunga naman ang lahat ng iyon. May magandang trabaho na ang asawa niya. Napaganda na nila ang kanilang bahay at nag-aaral na sa magandang eskwelahan ang kanilang mga anak. Kahit marami siyang naging sakripisyo sa sarili niya ay may pinatunguhan naman ang lahat ng iyon. Mama, yung almusal ko po, tanong ng anak niya. Gusto ko po ng hotdogs. Lilibeth, yung kape ko, bilisan mo. Demanding naman na sabi ng asawa niya. Pinunasan niya ang pawis sa noo. Oo, sandali lang. Nataranta na siya sa kusina. Hindi niya alam kung ano ang uunahin. Inahon niya muna ang pinipritong hotdogs para sa mga anak niya. Nang mailagay iyon sa plato ay nagmamadaling kinuha niya naman ang tinimplang kape para kay Nico. Nico, ito ng kape mo. Aray! Reklamo ni Lilibeth nang matapunan ng kape ang kamay niya. Muntik na ring matapunan ng asawa niya, pero nakalayo ito kaagad. Mas inuna pa nitong tingnan ang damit na suot. Ano ba naman yan, Lilibeth? Mag-ingat ka naman. Muntik mo nang masabuyan ang damit ko. Akin na nga yung kape ko. Naiinis na sabi pa ni Nico sa kanya. Sorry. Binigay niya naman agad sa asawa niya ang tasa ng kape. Matapos noon ay dali-dali siyang bumalik sa kusina para kunin ang almusal ng mga anak niya. Pagbalik niya sa dining area, natanaw niya na lang na nagmamadaling umalis ang asawa niya. Teka, Nico! Tawag niya pa pero hindi na siya nito nilingon. Mama, gutom na po kami. Ungot naman ng mga anak niya. Agad niya namang inilapag ang almusal ng mga anak. Bumuntong hininga siya at sumalo na rin sa mga ito. Kung umalis ng asawa niya, siguradong siya na ang maghahatid sa dalawa niyang anak sa eskwelahan. Pagkatapos nilang kumain ay inihatid na ni Lilibeth sa school ang kanyang mga anak. Pagbalik ng bahay, napakamot na lang siya sa sentido. Nakita niyang sobrang kalat sa loob. Sinimulan niya ng maglinis para marami siyang magawa sa buong araw. Kailangan niyang maghugas, maglaba, magluto ng merienda at pagkain para sa hapunan. Ano ba naman to? Bakit ang kalat ng bahay ninyo? Ilang sandali pa ay tanong ng kanyang biyanan. Binitiwan niya agad ang walis at nagmano sa ginang na kararating lang. Good morning po mama. Naglilinis na po ako. Kararating ko lang din po. Hinatid ko pa po kasi ang mga bata. Halata ang pagkaumay sa mukha ng biyanan niya. Bakit? Hindi sila hinatid ni Nico? Hindi na po. Malilate na po kasi si Nico. Tanghali na rin po akong nagising. Pag-amin ni Lilibeth. Dito ka na nga lang sa bahay at ang anak ko nagtatrabaho para sa pamilya ninyo tapos simpleng gawain mo dito sa bahay, hindi mo pa magawa ng maayos. Napayuko na lang siya. Sorry po. Sanay na si Lilibeth sa kanyang biyanan. Metikulosa ito at palaging tinatama kahit katiting na pagkakamali niya. Sa hindi niya malamang dahilan, ayaw nito sa kanya. Pero ginagawa niya naman ang lahat para naman matuwa ito sa kanya kahit papaano. Anyway, may dala kong pansit ba to? Galing pa yan sa Bicol. Favorite yan ni Nico. Lutuin mo mamaya. Ayusin mo Tapos dalhan mo na lang kami sa bahay. Utos pa ng biyana niya. Tumango naman siya kaagad at tinanggap ang 2 plastik ng pansit bato. Nadagdagan na naman ang gawain niya.
Parang noong nakaraan lang, pinagawa siya nito ng atsara para may maibigay sa mga kamag-anak nito. Pinagkalat pa nitong siya raw ang gumawa ng mga iyon, kahit ang totoo, si Lilibeth naman talaga ang naghirap gumawa ng atsara. Tiningnan siya ng kanyang biyanan at napailing. Mag-ayos ka nga. Ang lusyang mo na. Kung ganyan ka ng ganyan, hindi na ako magtataka kung ipagpalit ka ni Nico sa mas maganda at mas sexy. Humigpit ang hawak ni Lilibeth sa plastic. Hindi naman po magagawa yan ni Nico. Hindi po ako kayang lokohin ng asawa ko. Mahal niya po ako. Nang makaalis ang biyanan niya ay ipinagpatuloy niya ulit ang paglilinis. Napatingin siya sa sarili niya sa salamin. Sandali siyang natigilan. Magulo ang buhok niya. Hindi niya na matandaan kung kailan siya huling pumunta sa salon. Namamayat din siya at medyo dry ang balat at mga labi. Huminga siya ng malalim. Bibili na lang siya ng lotion at moisturizer. Sa dami niyang ginagawa sa bahay, minsan ay nakakalimutan niya na rin ang sarili niya. Kailangan niya rin namang pumunta sa grocery store kaya isasabay niya na ang bibilhin niya para sa kanyang sarili. Pagdating sa loob ng grocery store, inaabot niya ang isang box ng fruit juice para sa mga anak. Ngunit hindi niya maabot iyon. Hindi naman siya katangkaran. Buti na lang may nag-abot niyon para sa kanya. Napangiti siya at humarap sa lalaki. Salamat! Naputol ang sasabihin niya nang ilapag ng lalaki ang box ng fruit juice sa cart nito. Napahiya si Lilibeth. Napatingin sa kanya ang lalaki. Yes? Bakit ang sama ng tingin mo sa fruit juice ko? Akin to. Kumunot ang noo niya. Bakit? Inaagaw ko ba? Seryoso lang ang mukha ng lalaki. Tumalikod na siya at muling inabot ang kahon ng fruit juice. Naiinis talaga siya sa lalaking iyon. Mukhang may kaya ito at ilang taon lang ang tanda sa kanya. Mukhang formal na tao pero parang ang galing mang-asar. Sa pagkakataong iyon, inabot na iyon ng lalaki para sa kanya at nilagay na din sa cart niya. You're welcome. Si Lilibeth naman ang kumunot ang noo. Napanguso siya nang nauna na itong magtulak ng cart. Dumiretso na lang din siya at hindi na ito pinansin. Lilipat na sana siya sa susunod na aisle nang biglang hinarang ng lalaki ang cart nito. Oh, anong problema mo? Tanong niya sa lalaki. Malikot ang mga mata nito. Parang nag-iisip pa ng sasabihin. Do you want something to eat? Come on, libre ko. Napasinghap siya. Baliw ka ba? Inaaya mo kong makipag-date? Type mo ba ako? Kaya ka siguro nagpapapansin sa akin kanina, no? Umismid naman ito. You're not my type. I just want to be nice. Napairap naman siya at ipinakita ang daliring may wedding ring. Ay sus, lumayas ka dyan. Kita mo to? Wedding ring ko to. So ibig sabihin, wag mo na akong malandi-landi. Napailing naman ito. Hindi nga kita nilalandi, miss. Mrs.? Singhal niya tinalikuran na ito para sa ibang aisle dumaan. Normal na araw na sana iyon para kay Lilibeth pero hindi niya talaga alam kung bakit may asungot na biglang umaligid sa kanya. Hiling niyang sana ay hindi na ito makita. Gusto niya kasing sa grocery store na iyon mismo mamili dahil under iyon ang corporation na pinagtatrabahuhan ni Nico. May membership card ang mga empleyado kaya namimili siya roon dahil may discount. Napadaan siya sa meat section. Napangiti siya nang may makitang free taste doon. Kumunot ang noo niya nang makita ang asawa niyang si Nico at may hinilang nakangising babae mula sa karamihan ng mga tao. Nico? Tawag niya sa asawa. Umawang ang bibig nito. Lilibeth? Nico, ba't ka nandito? Bumaba ang tingin niya sa magkahawak kamay ng dalawa. At tsaka sino siya? Agad binitiwan ni Nico ang kamay ng babae at lumapit sa kanya. Katrabaho ko, siya si Rose. May research ang marketing department kaya kami nandito. Kami ang pinadala para mag-observe. Lumapit sa kanya ang babae. Hi, Lilibeth, right? I'm Rose, Nico's office mate. Tinanggap niya ang kamay nito. Hello, it's nice to meet you. Masaya akong may nakilala kong katrabaho nitong asawa ko. Napangiti siya. Napakaganda at sexy ni Rose. Halata sa kilos at pananalita nitong may mataas din na pinag-aralan. Umuwi ka na pagkatapos mo dyan.
Anong oras na? Magluluto ka ng hapunan, di ba? Uuwi ako mamaya ng maaga kaya magluto ka na. Sabi sa kanya ni Nico. Tumango naman siya kaagad. Oo, galingan niyo sa trabaho niyo ah. Oo na, sige na. Saad pa ni Nico sa kanya. Mauna na kami ni Rose. May mga kailangan pa kaming i-check dun sa mga stock. Tumango naman siya at tinanaw niyang umalis ang dalawa. Makaraan ng ilang minuto, lumapit siya sa free taste ng karne. Humingi siya ng isa. Nanlaki ang mga mata niya nang parang natutunaw sa bibig niya ang karne. Kumuha pa siya ng isa at hindi niya napigilan ang kilig sa sobrang sarap. Pahingi pong 2 packs nitong karne. Masarap po kasi. Nakangiting sabi niya sa crew doon. Balak niyang lutuin iyon para sa anniversary nila ni Nico sa susunod na linggo. Hindi niya alam kung saan siya excited. Kung sa darating bang celebration o sa karne na lulutuin niya at matitikman niya ulit. Pwedeng isa pa pong bite? Tanong niya sa nag-a-assist doon. Napangiti siya nang tumango ito. Kukunin niya na sana iyon nang may ibang kumuha at dumiretso sa ibang bibig. Nalungkot ang mga mata niya at para siyang inagawan ng candy. Nang makita niyang lalaki na naman ang umagaw ng kasiyahan niya ay sinamaan niya ito ng tingin. Akin yan eh, bakit mo kinuha? Masungit niyang tanong. Nilunok na nito ang inunguya. Masarap. Buisit. Bulong niya sa hangin. Tumawa ang lalaki. Ano? May binubulong ka? Napairap na lang si Lilibeth. Aalis na sana siya pero lumapit ang isang worker sa grocery store na iyon sa lalaking asungot. General Manager Rockwell, pinapatawag niyo raw po ako? Tanong ng worker. Nanlaki ang mga mata ni Lilibeth. Rockwell Corporation ang kumpanya kung saan nagtatrabaho ang asawa niya. Nangumisi ang lalaki sa kanya. Umiwas na siya ng tingin. Itinulak niya na agad ang cart sa ibang direksyon. Baka boss pa iyon ng asawa niya at sinungitan niya. Gusto niya nang lamunin ng lupa. Baka alam pa nga nito kung sino ang asawa niya. Nagmamadali siya pero natigilan siya nang tawagin siya nito. Mrs. Bautista! Humakbang ito papalapit sa kanya at nasa harap na niya ito. Peki siyang tumawa. Sorry. Kunwari, hindi tayo nag-uusap kanina. Matangkad ito kaya bahagya pang yumuko para magtapat ang mga mukha nila. Mas prefer kong tawagin ka sa pangalan mo kaysa sa apelyido ng asawa mo. Sir, sorry po kanina. Ako po si Lilibeth. Asawa po ako ni Nico. Sorry po, kinausap ko po siya kanina. Nastorbo ko po siya sa trabaho niya. Sorry po. Umigting ang panga nito. Tama ng sorry. Wala ka namang kasalanan. Napatango si Lilibeth. Sorry, okay po sir. Gumisi ang lalaki. Don't call me sir. You're not my employee. Asawa mo ang empleyado ko. Tawagin mo akong Vincent. That's my name. Mag-iingat kayo ha. Iyon ang bili ni Lilibeth sa kanyang mag-aama habang pasakay ng sasakyan. Nang makaalis na ang mga ito, kinuha niya na agad ang mga damit para labhan. Abala siya sa paghihiwalay ng mga damit ni Nico nang mapansin niya ang isang lipstick stain sa may bandang dibdib ng polo ng asawa niya. Saan galing to? Tanong niya sa sarili. Inamoy niya ang damit at amoy pabango ng babae iyon. Napaupo siya sa sahig. Ayaw niyang mag-isip ng masama laban sa kanyang asawa. Pero hindi niya mapigilang kutuban ng hindi maganda. Sa buong araw na yon, halos hindi niya magawa ng maayos ang mga dapat niyang gawin sa loob ng bahay dahil sa nakita at naamoy niya sa damit ni Nico. Hala Mare, baka may babae na yung asawa mo. Sabi ng kumare niya. Saglit na natigilan si Lilibeth. Ayokong isipin yan. Laging pagod sa trabaho si Nico tapos pag-iisipan ko pa siya ng may babae siya. Hindi ba parang napakasamang asawa ko naman kapag ganon? Nasa tindahan sila ng kwek-kwek ng kaibigan niyang si Almina. Nagme-merienda sila habang nagkukwentuhan. Naging kumare niya ang babae dahil na rin sa palaging magkaklase ang mga anak nila.
Pero Lilibet, pakiramdaman mo pa rin yung asawa mo. Paalala ni Almina sa kanya. Mahirap na. Alam mo naman ang mga babae, palaging tama yan. Kaya kapag naghihinala ka na dyan sa asawa mo, 60% na baka totoo na yung iniisip mo sa kanya. Mas lalo lang siyang hindi mapakali sa sinabi ng kaibigan. Hindi yata siya matatahimik hanggang hindi niya nalalaman ang katotohanan. Kaya pag uwi pa lang ng asawa niya, tinanong niya na agad ang tungkol sa damit nito. Nakahiga na sila pareho sa kama. Nakatalikod si Nico sa kanya at hindi niya alam kung paano sisimula ng usapan. Naputo lang iniisip niya nang tumunog ang cellphone ng asawa niya. Malapit sa kanya iyon, kaya agad niyang kinuha. Bakit tumatawag sa iyo si Rose? 10 oras na ng gabi. Marahang tanong niya rito. Nayayamot na bumangon si Nico at kinuha sa kanya ang cellphone. Baka sa trabaho lang to. Diyan ka lang. Sasagutin ko lang to. Pinagmasdan niya na lang ang asawa niya nang tumayo ito at pumunta sa balkonahe. Sinarapan nito ang sliding door kaya hindi niya naiintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa. Matyaga na lang siyang naghintay. Ilang sandali pa, natapos na rin naman ito sa pakikipag-usap kay Rose. Bakit daw siya tumawag? Tanong niya ulit. Naiinis na humiga si Nico. Ang kulit mo, sabi ng tungkol sa trabaho. Bakit ka ba tanong ng tanong? Wala ka namang alam sa trabaho ko. Pinilit niya ang sariling pakalmahin. Bakit ka naiinis? Nagtatanong lang naman ako ah. Sinong hindi maiinis? Pagod ako tapos ang kulit-kulit mo. Padabog na inayos nito ang kumot. Huminga siya ng malalim. May babae ka ba? Mas lalong sumama ang timpla ni Nico at napaupo na sa kama. Ano? Nakita ko yung damit mong pang-opisina. May lipstick stain sa dibdib. Amoy pabango rin ng babae. Anong kalokohan mo? May babae ka? Sunod-sunod niyang tanong. Pinangako ni Lilibet sa sariling magtatanong lang siya sa kalmadong paraan, pero hindi niya magawa. Gusto niya ring sabayan ang inis ni Nico. Nais niyang malaman itong naiinis din siya. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong babae. Hindi ko alam kung paanong napunta yun sa damit ko. Baka may dumikit lang sa aking babae. Madalas mangyari yun lalo na kapag siksikan kami sa elevator. Hindi naman may iwasan yun. Sigaw nito sa kanya. Pinaglapat ni Lilibet ang mga labi niya. Hindi na siya nakapagsalita. Pinaglalaruan niya ang kanyang mga daliri. Wala talagang patutunguhan na maganda ang mga hinala niya. Sorry. Garalgal ang boses na sabi niya. Tuluyan itong tumayo mula sa kama. Baka alis na nga rito. Buisit. Pagod na nga ako sa trabaho, pinag-iisipan mo pa ako ng ganyan. Sana, nag-overtime na lang ako sa opisina. Nangilid ang mga luha ni Lilibet nang padabog na sinara nito ang pinto ng kwarto nila. Gusto niyang mag-sorry pero pinalipas niya muna ang inis ng asawa. Kinabukasan, nagkasundo din naman sila kaagad na parang walang nangyari. Simula noon, pinilit ni Lilibet ang sarili na mas pagtibayin pa ang tiwala niya kay Nico. Lumipas ang mga araw, mga tipikal lang na gawain ni Lilibet ang ginagawa niya. Nag-aalaga ng mga anak, inaasikaso ang asawa at ginagawa niya lang ang mga gawaing bahay. Walang espesyal na nangyayari sa kanya maliban sa araw na iyon. Excited siyang bumangon. Ang araw kasi na iyon ang wedding anniversary nila. Ang dami niyang plano para sa araw na iyon kaya maaga siyang nagising. Good morning, Nico! Nakangiting bati ni Lilibet at hinalikan ito sa pisngi. Kumunot ang noon nito. Bakit ang sayo mo? Mas lalo siyang napangiti. Wala ka bang naaalala? Papasok ka ngayon sa trabaho? Bumangon ang asawa niya sa kama. Malamang, bakit naman ako absent? Ihanda mo ng damit ko, maliligo na ako at marami pa akong gagawin sa opisina. Nawala ang ngiti sa mga labi niya. Halata sa mga kilos ng asawa niyang hindi nito naalala ang anniversary nila.
Pero pinagkibit balikat niya lamang iyon. Inintindi niya na lang na baka sobrang abala nito sa trabaho kaya nawala na sa isip nito. Anong oras ka makakauwi mamaya? Umaasang tanong niya rito habang inaayos ang necktie nito. Tumunghay sa kanyang asawa. Depende, hindi ko pa alam. Kapag sunod-sunod ang trabaho, hindi ako makakauwi kaagad. Kinagat ni Lilibeth ang pang-ibabang labi. Alam kong busy ka pero sana makauwi ka ng maaga mamaya. Magluluto ako ng dinner natin. Happy anniversary, Nico. Sandaling natigilan ng asawa niya at muling lumingon sa kanya. Bumuntong hininga ito at yumakap sa kanya. Happy anniversary, Lilibeth. Napangiti naman siya. Sapat na sa kanyang binati siya ng asawa. Ayos lang naman sa kanya kung hindi nito naalala, kaya siya na lang ang nagpapaalala. Hinalikan siya sa noo ng asawa niya. Susubukan kong makauwi ng maaga mamaya. Tumango naman siya kaagad. Salamat. I love you, Nico. Thank you sa 14 years. Ngumisi naman ang lalaki. Ilang taon na tayong kasal? Nahuhumaling ka pa rin sa akin? Tumawa si Lilibeth. Para sa kanya, gano'n naman talaga dapat. Matagal na sila pero hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya para kay Nico. Sa pag-uusap na yon, napanatag na ang kalooban niya. Dali-dali siyang naglinis ng bahay pagkaalis ng mag-aama. Para makabawi sa pang-aaway niya ay balak niyang sorpresahin ang asawa niya pagdating nito mula sa trabaho. Wait lang, Mare. Pagod na ako, sandali lang. Reklamo ni Almina at binitiwan ang inuusong nilang lamesa. Natawa si Lilibeth. Sorry, gusto ko kasi ang lamesang to sa kwarto namin para magandang tingnan. Pinamiwangan siya nito. Bakit ba sa kwarto pa? Pwede namang sa bakuran mo na lang iset up yung candlelight dinner ninyo ng asawa mo. Nagpapakahirap ka pa. Napanguso siya. May space naman kasi doon, tsaka gusto ko ngang sa kwarto para kapag di na makapagpigil yung asawa ko, diretso na sa kama na may rose petals. Susuotin ko rin kasi yung lingerie na binili ko online. Madali lang mahubad yun sa katawan ko. Napapangising sabi ni Lilibeth. Napairap naman si Almina. Hindi talaga kita kinakaya, Mare. Grabe ang landi mo. Anniversary naman namin to ni Nico. Kaya dapat espesyal lahat, di ba? Napangiting sabi niya pa. Ilang sandali pa, pinagtulungan na nilang buhatin ang lamesa. Tinulungan siya ng kaibigan niyang ayusin ang kwarto nilang mag-asawa para maging romantic ang ambience. Pagkatapos nilang asikasuhin iyon, sinundo na nila ang mga anak nila sa eskwelahan. Mama, anniversary niyo po ni Papa ngayon, di ba? Tanong ng panganay niya. Tumango naman siya kaagad. Oo anak, sa bahay lang kami magse-celebrate. Mauna na kayo kumain ng hapunan ha? Bilin niya sa mga ito. Pagkatapos niyang asikasuhin ang mga anak, naghanda na siya para sa pagdating ng asawa niya. Nakaset up na lahat. Si Nico na lang talaga ang kulang. Yun nga lang, lumipas ang 1 oras, 2 oras, wala pa rin ang kanyang asawa. Nakaidlip tuloy siya. 11:00 na ng gabi pero wala pa rin ang lalaki. Malamig na rin ang steak na niluto niya. Kinuha niya ang cellphone para tawagan ito pero hindi ito sumasagot. Sa sunod nitong pagtawag, kumunot ang noo niya nang pinatay nito iyon. Bakit mo ako binababaan? Tanong niya habang nakatitig sa cellphone. Tatawag pa sana siya ulit pero nakatanggap siya ng mensahe mula rito. Sinabi ni Nico sa kanya ang isang hotel at isang room number. Tiningnan niya ang ginawa niya para sa lalaki. Hindi kaya may sorpresa din siya sa akin? Natawa na lang si Lilibeth. Nagbihis na siya kaagad. Gabi na at baka naghihintay na ang asawa niya roon. Nasasabik na siyang malaman kung anong pakulo nito sa anniversary nila. Subalit,
Pagpunta niya pa lang sa hotel room, magdo-doorbell na sana siya pero nakita niyang may siwang iyon. Marahan siyang pumasok. May ngiti pa siya sa mga labi niya pero unti-unting nilukob ng kaba ang kanyang dibdib. Nasa pasilyo pa lang siya ay nakita niya na ang nagkalat na mga damit. Walang tao sa sala ng hotel suite. Dahan-dahan siyang naglakad nang may narinig siyang mga boses sa loob ng kwarto. "You're so hot, babe," sabi ni Nico. "Hindi kita makalimutan kapag ginagawa natin to. Ang galing mo." Humalakhak ang isang babae. "Grabe ka, hindi ko alam na ganyan ka pala. Anniversary niyo pala ng asawa mo ngayon. Grabe ha, ang sama mong asawa." Natigilan si Lilibeth nang makita niya mula sa maliit na glass window sa tabi ng pintuan ang mga tao sa loob. Madilim sa kinatatayuan niya kaya hindi siya nakita ng mga ito. Tuloy-tuloy na bumagsak ang mga luha niya. Para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Sino ba namang hindi asawa ang masasaktan kapag nakita ang mister na nakahubad kasama ang isang babaeng hubad din sa kama? Asawa siya kaya may karapatan siyang magwala roon at kumprontahin si Nico, pati na ang kabit nitong si Rose. Susugod na sana siya pero nawalan siya ng lakas sa sumunod na sinabi nito tungkol sa kanya. Umismid ang kanyang asawa. "Sino ba namang matutuwang makipag-anniversary kay Lilibeth? Napakalusyang na nga, boring pa sa kama. Hindi katulad mo, palaging fresh at may thrill sa tuwing ginagawa natin to." "Parang ganito ba?" Bumungis-ngis pa si Rose at walang hiyang pumatong sa asawa niya. Tuwang-tuwa naman ang asawa niyang sinunggaban agad ng halik ang kabit nito. Hinawi ni Lilibeth ang buhok niya at umiwas ng tingin. Mariin siyang pumikit nang marinig ang malalakas na ungol at halinghing ng dalawa. Nanginginig siya sa sobrang galit. Lakas loob na binuksan niya ang pinto. "Mga walang hiya kayo!" Malakas niyang sigaw. "Lilibeth?" Nauutal na tanong ng asawa niya at nagmamadaling inalis sa ibabaw nito si Rose. "Magpapaliwanag ako!" Tumulo na naman ang mga luha niya. "Paliwanag? Anong paliwanag ang iimbento mo pagkatapos kong marinig lahat ng sinabi mo dyan sa kabit mo?" "Hindi ko sinasadya." Pagtatanggol pa nito sa sarili. Mariing pumikit si Lilibeth. Pinagmumura niya ang mga ito. Tumawa naman si Rose. "Ano palang ginagawa mo dito? Kwarto ko to. Umalis ka dito." "Anong sabi mo?" Galit na tanong niya sa kabit ng asawa niya. Humalukip-kip ang babae. "Bakit? Wala kang karapatang magalit kasi in the first place, ikaw naman ang may pagkukulang. Hindi maghahanap ng ibang asawa mo kung masarap kang maging asawa." Mapanuya siyang tumawa. "Ba't kaya mo pa talagang magsabi ng mga ganyang salita laban sa akin? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo? Saka talagang ipagpapalit ka. Just look at yourself. I-compare mo ang sarili mo sa akin. Compared to me, you are nothing. Mas sopistikada at mas may pinag-aralan ako sa'yo." Pagmamalaki pa nito sa kanya. Napailing naman si Lilibeth. "Talaga huwag na huwag mong ikukumparang sarili mo sa akin dahil ako, legal na asawa. Hindi kabit at hindi bulok ang pagkataong katulad mo." "Lilibeth, tama na. Umuwi na tayo. Huwag kang mag-iskandalo rito." Pigil sa kanya ng asawa niya na nakapagbihis na pala. Malakas niya itong sinampal para hindi siya mahawakan. "Hindi! Mag-iiskandalo ako kung gusto ko. Karapatan kong gawin yun dahil asawa mo ko na niloko mo." Mabilis siyang lumapit kay Rose at hinila ito sa buhok. Napatili naman ito nang binigyan niya ng sunod-sunod na sampal. "Nico, tulungan mo ako!" Tawag pa ng haliparot na si Rose. Bigla namang umawat si Nico at itinulak pa siya. Humarap siya sa mga ito. Hindi siya makapaniwalang si Rose pa talagang tinulungan ng asawa niya. "Tama na! Umuwi ka na! Huwag ka nang manggulo dito! Sa bahay na tayo mag-usap!" Sigaw sa kanya ni Nico.
Hindi. Hindi ako aalis dito. Mangwalang hiya kayo. Pinagkatiwalaan kita, Nico. Sinabi mo wala kang babae. Pero mayroon naman pala. Paano mo ako nagawang lokohin ng ganito? Umiiyak na sigaw niya. Sinabi nang umuwi ka muna. Kilalang hotel to at may iniingatan kaming pangalan kaya huwag ka nang magulo. Kinaladkad siya ng asawa niya palabas. Mag-uusap tayo pag uwi ko. Ang hangin na lang ng malakas na pagsara ng pinto ni Nico ang nararamdaman niya. Nanghihina siya habang palabas ng hotel. Hindi siya pumara ng taxi. Naglakad lang siya at hinayaang dalhin ng kanyang mga paa kung saan mang lugar. Kasabay ng pagbagsak ng malakas na ulan, ang pagbagsak ng mga luha at hagulgul niya. Wala na siyang pakialam kung mabasa siya. Para bang alam ng langit ang pinagdaraanan niya at kahit doon man lang ay madamayan siya. Malakas siyang sumigaw at napaluhod. Paano mo nagawa sa akin to, Nico? Sinakripisyo ko ang lahat para sa'yo. Tumunghay lang siya nang hindi niya na maramdaman ang pagbagsak ng ulan. Nakita niya si Vincent, ang boss ng asawa niya, at pinayungan siya nito. Anong ginagawa mo rito? Garalgal ang boses na tanong niya. Umupo ito sa tabi niya. Lumabas ka mula sa hotel ko. Mukhang miserable ang itsura mo. Anong ginawa sa'yo ng asawa mo? Hinanap niya ang kasagutan sa mga mata ng lalaki. Alam mo? May alam ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Umigting ang panga nito. Hindi mo ko kilala. Hindi ka maniniwala kung sa akin manggagaling yun. Isang beses lang kitang nakita. Nang minsang maghatid ka ng lunch para kay Mr. Bautista. Busy akong tao at ayokong makialam sa personal na buhay ng mga empleyado ko. Huminga ng malalim si Lilibeth. Kailan mo pa nalaman? Nung nakita kita sa grocery store. Nakita ko rin sila. Kumunot ang noo niya. At pinigilan mo ko? Ayoko lang na mag-away kayo sa lugar na yon. Bukod sa malaking event yon, ayoko ring mapahiya ka. Marahang sabi ni Vincent. Napayuko si Lilibeth at mas lalong tumulo ang luha. Hindi dapat siya magalit sa lalaki. Amo ito ng asawa niya. Isa pa, tama ito. Baka nga nag-iskandalo na siya roon at pinahiya lang ang sarili niya kapag naabutan niya ang dalawa noong araw na iyon. Umalis ka na. Sorry sa abala. Pasensya na sa asawa ko. Habol hiningang sabi niya sa lalaki. Napapikit sa inis si Vincent. Bakit ba lagi ka nalang nagsusorry kahit hindi mo naman kasalanan? Wala kang kasalanan. Walang hiya lang talaga yung asawa mo. Halika na, tumayo ka na dyan. Ihahatid na kita. Kailangan mo nang magpahinga. Umiling si Lilibeth. Ayoko munang umuwi. Pagod na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Huminga ng malalim ang lalaki. Kung ganun, ako na nga hanap ng lugar para sa'yo. Tumango si Lilibeth. Tumayo siya pero dahil sa panghihina, bumagsak ulit ang mga tuhod niya. Napasinghap na lang siya nang bitiwan ni Vincent ang payong at binuhat siya nito. Mababasa ka? Nahihiyang sabi niya rito. Kailangan mo ng tulong. Mababasa lang ako pero hindi ako masasaktan. Alam kong mas nasasaktan ka ngayon kaya tutulungan kita sa paraang alam ko. Sabi naman ito bago siya isakay sa sasakyan nito. Tumulo na naman ang mga luha niya. Sa lahat ng pagkakataon, ni hindi man lang sumagi sa kanyang isip na ang boss pa talaga ni Nico ang tutulong sa kanya. Ilang sandali pa, dinala siya nito sa penthouse nito. Hindi niya naman lubusang kilala ang lalaki. Pero namangha siyang magaan ang loob niya rito. Panatag siya at pakiramdam niyang mabuting tao naman ito. Kuya, sino siya? Tanong ng isang dalaga nang makita siya. Humarap si Vincent sa kapatid nito.
Claire, patawag mo ng maid. Ipagluto ng pagkain ng bisita ko. Pahiram na rin ang malilinis mong damit para makapagpalit siya agad. Inalalayan siya ng lalaki paakyat. Pumasok sila sa isang kwarto. Pinaupo siya nito sa harap ng vanity mirror bago pumasok sa banyo para kumuha ng malinis na towel. Gamitin mo to. Patuyuin mo muna ang buhok mo. Baka magkasakit ka pa. Ipahahanda ko na sa maid ang pampaligo mo. Anong gusto mo? Magbababad sa bathtub o magsha-shower lang? Nagpaluto na rin ako ng pagkain mo para makainom ka ng gamot. Sa mga damit mo naman, sinabi ko na sa kapatid ko para hindi ka na mamroblema pa. Kinagat ni Lilibeth ang pang-ibabang labi. Hindi mo naman kailangang gawin to, pero salamat. Huminga ng malalim si Vincent. Sige, iwanan na muna kita. Katapat lang nito ang kwarto ko, so anytime pwede mo kong katukin. Magpahinga ka muna, bukas ihahatid kita sa bahay ninyo. Ilang sandali pa'y iniwan na siya ni Vincent doon. Katulad ng gustong mangyari ng lalaki, naligo na siya. Hinanda sa kanya ng maid ang bathtub kaya ginamit niya na lang din kahit hindi sanay maligo ng ganoon. Nang makapagbabad siya, bahagyang gumaan ang pakiramdam niya. Iminulat niya ang mga mata at sandaling natulala. Hindi pa rin siya makapaniwala ng oras na iyon na niloko siya ng ganoon ni Nico at basta na lang tinaboy na parang hindi siya ang asawa nito. Nang matapos maligo, sinuot niya na lang ang bathrobe. Paglabas niya, nakita niya roon ang kapatid ni Vincent. Hi! Eto na yung damit mo. Bago pa yan, pati yung underwear. Nakangiting sabi ni Claire. Salamat, nakangiting sagot niya rito. Lilibeth ang pangalan mo, di ba? Girlfriend ka ba ni Kuya Vincent? Tanong nito. Umiling agad si Lilibeth. Hindi. May asawa na ako at may mga anak na rin. Umawang ang bibig nito. Ha? Akala ko pa naman girlfriend ka ni Kuya. Ngayon lang kasi siya nagdala ng babae dito at alam mo ba, wala pa akong nababalitaan kahit kalandian man lang yan sa edad niyang yan. Sabi ko nga, tatandag binata siya. Puro na lang siya babad sa trabaho tapos ang sungit pa. Mahina siyang tumawa. Masungit? Hindi iyon ang pagkakakilala niya sa lalaki. Napagkamalan niya pangang may gusto ito sa kanya noon at nagpapapansin. Nag-init ang mga pisngi niya nang maalala ang kahihiyang iyon. Tumango ito na parang nagsusumbong. Oo, tsaka bossy pa. Naiirita nga ako eh. Minsan kinakahiya ko siyang kapatid ko. Natawa ulit si Lilibeth. Magaan kasama si Claire. Nakakaaliw din itong pakinggan. Kahit papano, hindi niya na masyadong naaalala ang ginawa ng asawa niya. Mataman siyang tiningnan ni Claire. Namumugtong mga mata mo. Okay ka lang ba? Basang-basa ka ng ulin kanina. May nangyari ba sa'yo? Tipid siyang napangiti. Hindi ako girlfriend ni Sir Vincent. Tinulungan niya lang ako. Nahuli ko kasi yung asawa ko at saka yung kabit niya. Napasinghap si Claire. Talaga? Oo, pero sige okay lang ako. Napanguso ang babae. Dapat talaga sa mga lalaking katulad ng asawa mo sinisipa sa maselang parte ng katawan para magtanda. Anong balak mo? Hihiwalayin mo na ba? Nang tinatanong iyon ni Claire sa kanya ay sa kanya lang naisip iyon. Wala pa siyang plano. Hindi niya alam ang gagawin pero alam niya rin sa sarili niyang hindi na maibabalik ang dating pagsasama nila ni Nico. Sobra ang ginawa nito sa kanya. Hindi lang nito sinadyang lokohin siya. Tinaboy pa siya at nagsinungaling sa kanya kahit tinanong niya na. Marunong siyang magtiis sa mga taong mahal niya. Pero hindi siya martir para magpaapi na lang. Napalingon si Lilibeth sa pinto nang biglang bumukas iyon. Bakit bukas pang mga ilaw? Hindi ba sabi ko magpahinga ka na? Siniko siya ni Claire. Sabi ko sa'yo masungit yung si Kuya Vincent. Kunot na kunot ang noo nito at bilang hinila ang kapatid. Umalis ka na rito, magpapahinga na siya. Nakikipagkwentuhan lang eh.
Reklamo pa ng babae. Kinaladkad ito palabas ni Vincent. Napapitlag siya nang pagsaraduhan nito ng pinto ang makulit na kapatid. Pagharap sa kanya nito, hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha. "Matulog ka na," matabang na sabi ng lalaki. Mahina siyang tumawa. "Masungit ka nga." Unti-unting umaliwalas ang mukha ni Vincent at natawa na rin. Pinilit siya nitong matulog na sa kama. Pinatay muna nito ang ilaw bago lumabas ng kwarto. Dahil sa pagod, nakatulog na rin siya kaagad. Kinabukasan, hinatid na siya ni Vincent. Binigyan din siya nito ng calling card para makatawag siya kapag kailangan niya ng tulong. Napangiti si Lilibeth. Sobrang laki ng pasasalamat niya sa lalaki. "Bakit ngayon ka lang umuwi?" Iyon ang bungad sa kanya ni Nico. Hindi niya ito pinansin at umakyat na. Wala na siyang lakas para makipagtalo pa, pero hindi talaga magpapaawat ang asawa niya. "Pinabayaan mong mga bata. Kailangan ko pa silang ihatid kanina dahil hindi ka pala umuwi. Hindi na ako nakapasok ng opisina. Napakapabaya mong ina," sabi pa nito sa kanya. Tuluyan na siyang humarap at malakas na sinampal ang lalaki. "Wala kang karapatang sabihin wala akong kwentang ina. Dahil unang-una, simula nang maging nanay ako ng mga anak ko, binuhos ko ng buong oras ko para sa kanila. Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang to. Kung may pabayaman dito, ikaw yun, Nico. Hinayaan mong masira ang relasyon natin ng ganito." Hinawakan nito ng mahigpit ang braso niya. "Nakakailan ka na, kagabi ka pa. Hindi ako naging pabaya dahil ako naman ang nagtatrabaho para sa inyo. Wala kang karapatang sumbatan ako ng ganyan." Tinulak niya ng malakas ang asawa. "Meron! May karapatan akong sumbatan ka. Nandyan ka sa posisyong yan dahil sa akin. Nang panahong nabuntis mo ko at itinakwil ka ng nanay mong magaling noon, sinong sumalo sa'yo? Hindi ba't ako? Hindi pa ako masyadong nakaka-recover noon pero nagtrabaho agad ako. Kasi sabi mo, gustong-gusto mong makapagtapos ng pag-aaral. Sinuportahan kita sa pangarap mo kahit hirap na hirap ako." "Bakit? Huwag mong isumbat sa akin yan dahil nang magkatrabaho ako. Ako rin naman ang bumuhay sa pamilya natin. Hindi ka na nga nagtatrabaho, wala kang kwenta, pero buhay rin na ka." Malakas na sigaw ni Nico. Nangilid ang mga luha niya. "Hindi na kita kilala. Hindi na ikaw ang Nico na pinakasalan ko. Maghiwalay na tayo." Singhal nito sa kanya. Parang pinagsakluban si Lilibeth ng langit at lupa. Nang kinuha ng asawa niya ang susi nito, kahit hindi niya itanong, alam niyang kay Rose ito pupunta. Gayunpaman, hindi siya magmamakaawa. Hindi niya ito pipigilan. Sobra na nitong tinapakan ang pagkatao niya at hindi niya tutulungan ng lalaking mas lalo pa siyang ilugmok. Wala pa siyang plano. Hindi niya alam ang gagawin niya. Gusto niya mang umalis sa bahay na iyon at dalhin ang mga anak niya, alam niyang hindi niya naman kaya. Isa pa, kahit ganun ang nangyari sa kanilang mag-asawa ay ayaw niya na sa kanya magmula ang mga salitang iyon. Hindi niya gustong siraan si Nico sa mga anak nila. Bukas ang TV sa sala, pero tulala siya at malalim ang iniisip. Ilang sandali pa, dumating ng biyanan niyang wala ring hiya. Pinatay nito ang TV. "Ano na namang katamaran yan?" Seryoso niya lang itong tiningnan. "Tapos na ako sa mga gawain ko." Halata ang iritasyon sa mukha ng biyanan niya. "Samahan mo nga ako. Makikipagkita ako sa mga kumari ko at ipagdadala mo ako ng mga strawberry jam na ginawa mo. Tapos na yun, diba? Ipagyayabang ko na." Walang imik na sumama na lang siya. Pagdating sa restaurant, pinagbida na ng kanyang biyanan ang mga strawberry jam na kuno daw ay gawa raw nito. "Naku, ang dami mo namang binigay na strawberry jam. Siguradong masarap to," sabi ng isang kumare ng biyanan niya. Sasagot na sana ang kanyang mother-in-law pero inunahan niya na. "Thank you po at nagustuhan niyo po ang gawa ko." Nawala ang ngiti ng kanyang biyanan. "Anong sinabi mo?
Nagkatinginan ang mga kasama nila sa lamesa. Akala ko ba, ikaw ang gumagawa ng mga binibigay mo sa amin, Myrna? Ako nga. Pinutol niya agad ang ginang. Ako po ang gumagawa niyan. Masaya po ako nagugustuhan ninyo ang atsara, peanut butter at ngayon ay yung strawberry jam. Next time po, hindi na libre yan. Magpapabayad na po ako. Napatayo ang biyana niya. Kanina ka pa. Ano bang pinagsasasabi mo, Lilibeth? Tumayo lang siya at hindi na nagsalita. Umalis siya sa restaurant na iyon na taas noo. Sawa na siyang pagpasensyahan ang mag-inang iyon. Hindi na siya basta susunod na lang. Hindi muna siya umuwi ng bahay. Sinundo niya na lang ang mga anak niya at pinasyal ang mga ito. Kahit papano, gumaan ang kalooban niya. Mga anak niya na lang talaga ang natitirang dahilan kung bakit siya nagtitiis. Pagka-uwi sa bahay, naabutan agad ni Lilibeth ang asawa niya sa loob ng kwarto. Mukhang mainit ang ulo nito at panay ang inom ng alak. Saan kayo nagpunta ng mga bata? Tanong nito sa kanya. Kumuha siya ng damit niya. Pinasyal ko lang ang mga bata. Uminom muli ng alak si Nico. Magtipid muna kayo. Tipirin mo muna ang mga bata. May problema ako sa trabaho. Na-demote ako. Napalingon siya sa asawa niya. Ano? Masamang tumingin sa kanyang lalaki. May ginawa ka ba? Pareho kaming na-demote ni Rose sa posisyon. Ipapadala din siya sa ibang branch. Effective next month. Anong ginawa mo? Kumunot ang noo niya. Wala akong ginawa. Malay ko dyan sa trabaho nyo. Napamura ito. Paano nalaman ng management ang tungkol sa amin ni Rose? Napailing si Lilibeth. Kapabayaan nyo yan. Bakit nyo sa akin isisisi ang kamalasan nyo? Bakit? Bawal ba sa company nyo ang office affair? Kawawa naman kayo. May kasalanan kayo kaya deserve nyong parusahan. Hindi pa ako kumikilos. Binawian na agad kayo ng universe. Ang bilis ng karma. Napasinghap siya nang biglang ibato ni Nico ang baso ng alak nito. Tumama iyon sa pader at natamaan siya sa kamay ng tumalsik na bubog. Dinuro siya nito. Manahimik ka! Wala kang kwenta! Mabilis ang paghinga niya. Tiningnan niya ang kamay na may tumutulong dugo. Hindi na siya umimik pa. Sa loob ng 14 na taon nilang pagiging mag-asawa ni Nico, iyon ang unang beses na sinaktan siya ng asawa niya ng ganoon. Napaubo si Lilibeth nang sinakal siya ni Nico. Gusto niyang isiping lasing ito kaya nito nagawa iyon. Tumulo ang mga luha niya nang hindi na siya makahinga ng maayos. Biglang pumasok ang mga anak nila at pinigilan ang ama. Papa, anong ginagawa mo kay Mama? Malakas siyang umubo nang bitiwan siya ng asawa. Mukhang nahimasmasan ito nang makita ang mga anak. Lumapit ang panganay niya at pinaghahampas ito. Bakit mo sinasaktan si Mama, ha? Wag na wag mong sasaktan ang mama namin. Akala mo ba hindi namin alam? Nakita kita, Papa. Kahalikan mo yung katrabaho mo. May babae ka. Niloloko mo lang si Mama. Napahagulgol si Lilibeth sa sinabi ng anak. Ang mga bata ang kahinaan niya. Sobrang nadudurog ang puso niya kapag ang mga anak niya na ang nasasaktan. Hindi nakasagot si Nico. Natulala na lang ito at hinayaang hampas-hampasin siya ng mga anak niya. Tumayo si Lilibeth at sinubukang pigilan ang mga ito. Ayaw niyang mapuno ng galit ang mga batang puso ng kanyang mga anak. Nakahinga lang siya ng maluwag nang nakatulog sa sobrang kalasingan ng asawa niya. Pinatulog niya rin ang mga batang umiiyak ng gabing iyon. Mabuti na lang at tumigil na ang pagdugo ng kamay niya. Pero hindi siya mapakaling hindi gamutin iyon. Kahit gabi na, lumabas pa rin siya para bumili ng gamot. Naglakad na lang siya. Malapit na siya sa kanto nang biglang bumusina ang sasakyan na nadaanan niya. Mula roon, bumaba si Vincent.
Napaawang ang bibig ni Lilibeth. Anong ginagawa mo rito? Ginulat mo naman ako. Sorry, napadaan lang ako dito. Sabi pa nito. Pinanliitan niya ito ng mga mata. Talaga? May dinaanan ka rito? Parang ang tagal mo nang nakapark dyan eh. Namula ang mga tainga ni Vincent. Well, naisip rin kitang i-check. Isang linggo na rin at hindi ka tumatawag. Gusto kong malaman ang lagay mo. Ayos lang ako. Salamat pero hindi mo naman kailangang gawin pa to. Nakangiting sabi ni Lilibeth. Magsasalita pa sana siya pero hindi niya na yun na ituloy dahil hinawakan ni Vincent ang kamay niya. Puno ng pag-aalalang tiningnan nito ang kamay niyang may sugat. Umigting ang panga nito. Anong nangyari dito? Nabubog lang nang maglinis ako. Pagsisinungaling ni Lilibeth. Kaya rin ako lumabas para bumili ng gamot. Sakay na, wag nang pasaway. Wala siyang nagawa ng hawakan ng lalaki ang ulo niya at pilit siyang pinasakay sa loob. Napanguso na lang si Lilibeth. Madali nitong nagawa iyon dahil maliit na tao lang naman siya. Pagkarating sa tapat ng drugstore, ito na lang ang bumaba at binilhan siya ng gamot. Siya na sana ang gagamot sa sarili niya pero naunahan na siya nito. Marahan itong nilagyan ng gamot ang sugat niya. Tumingin ito sa kanya. Masakit ba? Hindi naman. Nakangiting sagot niya rito. Napailing ito at binalot ng bandage ang kamay niya. Next time, mag-iingat ka. Hindi ka marunong mag-alaga sa sarili mo. Ang OA naman, bandage lang. Pwede naman band-aid lang. Natatawang sabi niya sa lalaki. Natawan na rin si Vincent. Sandali silang natahimik. Ilang sandali pa, nagsalita muli si Lilibeth. May kinalaman ka ba sa nangyari kina Nico at Rose? Hindi niya napigilang tanong. Sumeryoso ang mukha nito. Parusa nila yon para sa mga ginawa nilang kalokohan at paglabag nila sa rules. May kinalaman ako pero pinabilis ko lang. Matagal ko na rin namang alamang tungkol sa dalawang yon. Tumango siya. Salamat at hindi mo tuluyang sinisanti si Nico. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawalan siya ng trabaho. Hindi ko kayang buhayin ng mga anak ko. May ipon ako pero hindi sasapat yon. Hindi ka pa rin ba makikipaghiwalay sa kanya? Naiinis na tanong nito. Huminga siya ng malalim. Siyang nakipaghiwalay pero hindi ko magawang umalis. Hindi ko kayang iwan ang mga anak ko pero hindi ko rin naman sila kayang dalhin sa akin. Sabi ko naman sa'yo, tawagan mo ako kung kailangan mo ng tulong. Bakit di mo ginawa? Hindi mo kailangang magtiis pa dyan. Tutulungan ko kayong mag-iina. Alok pa nito. Tipid na ngumiti si Lilibeth. Sa totoo lang, wala akong balak. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nang malaman kong niloloko ako ni Nico, parang may gumuho sa akin. Pero parang nanatili rin lang ako sa ere. Binuhos ko ang lahat sa pamilya ko kaya ngayong hindi na matatag. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Kaya nga tanggapin mo ang tulong ko. Marahang sabi sa kanya ni Vincent. Masyado akong dumidepende sa asawa ko kaya nang iniwan niya ako, hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko ngayong gawin ang lahat ng mag-isa pero hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Seryosong tumingin sa kanyang lalaki. Kung gusto mong gawin yon, tulungan mong sarili mo. May i-offer ako sa'yo. Ano naman yon? Mag-invest ka ng pera sa kumpanya ko. Kahit gaano pa kaliit yan, tatanggapin ko. Dadagdagan ko na lang. Tapos, bibigyan kita ng share sa kumpanya. Imporma nito sa kanya. Suminghap siya sa gulat. Hindi ko matatanggap yan. Isa pa, hindi ko alam. Wala akong maiibaya dyan. Napangisi si Vincent. Mag-i-invest ka sa isa sa pinaka malakas na kumpanya. Masyado mo akong minamaliit. Kung ano man ang ilalaan kong share sa'yo, mababawi ko yun at mapupunta sa'yo lahat ng tubo. Napalunok siya. Wala akong alam dyan. Wala naman akong pinag-aralan. Hinawakan nito ang kamay niya. Simula pa lang to.
Tanggapin mo ang tulong ko sa umpisa para makausad ka sa mga susunod mong laban. Patunayan mo sa asawa mo at sa babae niyang hindi ka basta-basta. Sandali siyang nag-isip. Biglang sumagi sa kanya ang mga pangmamaliit ng mga ito sa kanya. Huminga siya ng malalim bago tumango. Sige, pumapayag na ako. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang komunikasyon nila ni Vincent. Hanggang sa mga oras na yon, namamangha pa rin siya sa kung gaano kabilis ang lalaking asikasuhin ang mga kailangan niya. Nang araw na yon, ini-announce na siya ang bagong shareholder sa board of directors. Kinakabahan siya pero tinuruan siya ni Vincent ng mga kailangan niyang sabihin at gawin. Dinala din si Lilibeth ng lalaki sa isang parlor. Binigyan siya ng makeover at pumili na rin ng damit na babagay sa kanya. Nang tingnan niya ang itsura sa salamin, namangha siya. Mukha siyang mayamang sopistikada. Alam niyang hindi basta-basta ang mga presyo ng suot niya kaya maingat siyang kumilos. Paglabas niya, pinakita niya kay Vincent ang itsura niya. Ayos ba? Umawang ang bibig nito. Nawala pa ang balanse at nasagi ang lamesa ng tumayo. Natawa siya sa reaksyon nito, maging ang mga attendant na nag-assist sa kanya. Muntik na ring tumawa. Ang ganda mo, mahinang sabi nito. Oo, ang ganda ng mga damit dito. Nakangiting sambit ni Lilibeth. No, I mean, ikaw. Salamat. Mahina siyang tumawa. Namula na naman ang mga tainga ni Vincent at umiwas ng tingin. Ilang sandali pa, lumabas na rin sila. Sakay ng sasakyan habang papunta sa kumpanya ay nilalamon na agad siya ng kaba. May nahanap na rin akong kondo para sa inyong mag-iina. Just in case gusto nyo nang umalis sa poder ng asawa mo. Imporma nito sa kanya. Salamat. Pagkarating sa kumpanya, taas noo siyang naglakad papasok. Sa pasilyo, nakita niyang asawa niya at si Rose sa mga cubicle ng mga ito. Gulat na gulat sa pagdating niya. Sinimula na siyang ipakilala sa lahat ng board of directors. Akala niya ay hindi siya matatanggap ng mga ito at maraming masasabi tungkol sa kanya. Pero sa tulong ni Vincent, nagawa niya ang lahat ng iyon. Cheers! Nakangiting tanong ng lalaki at tinapat ang wine glass sa kanya. Napangiti siya. Cheers! Mahinang tumawa si Vincent. Hindi ka pa rin nagbabago. Siyempre, ako pa rin to. Bihisan man ako ng maganda. Ako pa rin yung losyang at boring na Lilibeth. Nawala ang ngiti nito sa mga labi. Huwag mong sabihin yan. Napabayaan mo ang sarili mo dahil nagmahal ka ng sobra. Huwag mong tawagin ang sarili mo ng ganyan. You're a great woman. Marami ka pang pwedeng gawin. Salamat, hindi ka nagsasawang tumulong sa akin. Binaba niya ang wine glass at medyo napatalon. Wait lang kanina pa ako ihi. Kasi naman bakit ang labig ng aircon sa conference room kanina? Malakas na tumawa si Vincent. Pumunta na siya sa comfort room nang matapos siyang umihi. Natigilan siya nang makita si Rose na nakasandal sa sink. Halatang inaabangan siya. Anong ginagawa mo dito? Mataray nitong tanong. Taas noong lumapit siya sa sink at naghugas ng kamay. Hindi ko obligasyong sagutin yung tanong mo. Napaismid si Rose. Ano? Ginawa mo bang kabit ang CEO? Mukha kang pera. Excuse me? Sa ating dalawa, ikaw ang kabit. At wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Isa ako sa amo mo. Empleyado ka lang. Nagpuna siya ng tissue sa kamay at binato sa mukha ng babae. Oops, sorry. Akala ko kasi basurahan ang mukha mo. Mukha ka pa namang basura. Nilagpasan niya na ito. Natawa na lang siya nang marinig ang malakas na tili ni Rose. Alam din pala ng babae kung saan ito dapat lumugar. Pupunta na sana siya sa opisina ni Vincent nang biglang may humila sa kanya. Natagpuan niya na lang ang sarili niya na nasa stockroom at malakas na sinampal ni Nico. Tumalsik siya sa mga box at napatama ang noo sa isang matulis na bagay. Hinila siya patayo ng asawa niya at sinampal pa ulit. Hayop kang babae ka! Ito palang balak mo?
Wala akong kaalam-alam na kabit mo ang lalaking yun. Kaya palang dami mong pagbabago nitong mga nakarang araw. Hindi ko siya kabit. Bitiwan mo ako. Pagpupumiglas niya. Nanlaki ang mga mata nito. Hindi! Asawa kita. Bakit kita bibitiwan? Hiwalay na tayo. Sarkastikong tumawa si Nico at sinabunutan siya. Ano? Saka mo ko iiwan kung kailang mayaman ka na? Saan ka kumuha ng pera? Sa kabit mo? Itong tatandaan mo. Pag-aari kita. Yung katawan mo, yung buhay mo at yung pera mo. Walang hiya ka. Susuntukin na sana siya ng asawa niya pero may biglang humila sa kuwelyo nito at pinagsusuntok. Pinigilan niya agad si Vincent nang makitang hindi nito tinitigilan ang pagsapak sa asawa niya. Tama na! Sigaw niya. Sinipa pa nito ang lalaki hanggang sa hindi na makatayo. Sasampahan kita ng kaso at ipapakulong kita. Galit na sabi ni Vincent. Ilang sandali pa dumating ng security at dinala palabas si Nico. Lumingon agad sa kanya si Vincent at tiningnan ang mga sugat niya. Okay ka lang ba? Marahang tanong nito. Sumabog ng emosyon niya. Akala ko mapapatay niya na ako sa sobrang galit niya. Napamura ang lalaki at mahigpit siyang niyakap. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yun. I'm sorry. Hindi niya na talaga kayang makita pang asawa niya. Tuluyan niya na itong hihiwalayan. Nang makita ng mga anak niya ang mga pasa at sugat niya ay sobrang galit na galit ang mga ito. Simula ng araw na yon, lumipat na sila sa kondo. Malaking adjustment iyon para sa kanilang mag-iina pero kakayanin niya para sa mga anak niya. Sorry mga anak, hindi ko na kayo mabibigyan ng buong pamilya, sabi niya sa mga anak niya. Niyakap naman siya ng mga ito. Ayos lang yun mama, ginawa mo ang lahat para sa amin. Sapat ka sa amin, huwag ka na pong mag-sorry. Sa tiwala ng mga anak ni Lilibeth ay kinaya niya ang lahat. Nagsimula na rin siyang mag-aral ulit. Kahit matanda na siya, ramdam niya ang suporta ng mga ito sa kanya. Lumipas ang 4 na taon at nakagraduate na siya. Mama, congratulations po! Naiiyak po ako. Ang galing-galing ninyo. Malakas na sabi ng anak niya. Anak, ang ingay mo. Natatawang sabi niya rito. Proud po ako sa inyo. Mas lalo pang sumigaw ang kanyang mga anak. Ang galing ng mama namin, cum laude pa. Natawa na lang siya at napailing. Ilang sandali pa, biglang nagsigawan ang mga tao sa labas ng arena. Napatingin siya sa kalangitan nang makarinig ng ugong ng helicopter. Umawang ang bibig niya nang bumaba ang isang malaking tela at may mga letrang nakasulat na para sa kanya. Napasinghap si Lilibeth nang ilingon siya ng mga anak niya kay Vincent na nakaluhod na pala sa likod niya at may hawak na kahon ng singsing. Lilibeth, will you marry me? Malakas na tanong ng lalaki sa kanya. Nagtilian ang mga tao sa paligid, pati ang mga anak niya. Ramdam niya ang suporta ng mga ito sa kanya. Sa totoo lang, na-trauma na siya sa naging relasyon nila ni Nico noon. Pero tinuruan siya ni Vincent na magtiwala at magmahal ulit. Oo naman, magpapakasal ako sa'yo. Lumuluhang sambit niya rito. Mabilis na sinuot ni Vincent ang singsing sa daliri niya. Tumayo ito at binuhat siya. Tinakpan niya na lang ang mukha niya sa sobrang hiya. Matanda na sila pero kung itrato siya nito, pakiramdam niya, teenager lang siyang nagsisimula lang ulit ma-in love. Akala ni Lilibeth ay si Nico na ang makakasama niya hanggang sa huli. Pero may ibang plano pa pala sa kanya at ibinigay ang mabuting lalaking katulad ni Vincent. Ni minsan, hindi niya sinisi ang Diyos sa mga kamalasan at paghihirap na nangyari sa buhay niya. Dahil alam niya sa sarili niyang pagkatapos ng lahat ng pagdurusa, may kapalit sa buhay na kaisaya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na kung may nawala, siguradong mayroong darating. Mahirap at masakit ang magiging proseso pero magtiwala tayo na sa huli, magiging maayos rin ang lahat. Na kaya naranasan natin ang lahat ng iyon ay dahil may mas magandang plano ang Diyos para sa atin.
Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.